Hello everyone. In this video, we are going to tackle or to discuss the Unit 3, Grow with the Flow, lesson number 1, titled Agricultural Practices in Crop Production. So, sa ating title pa lang, ay maunawaan na natin kung ano ba yung tinutukoy ng magiging lesson. Agricultural, it is all about agriculture. Ano daw po? Practices. Sabihin ng practices, ano ba yung mga karaniwang ginagawa? Patungkol saan po? Sa crop production. Sa pagtatanim po. So in this lesson, you are going to, um, you should be able to do the following. First, to demonstrate knowledge of essential agricultural practices for crop production. So apply the steps involved in site selection. Ito yung tatlong dapat yung tandaan or 5. Site selection, land preparation, crop selection, planting, and transplanting. Papaliwanag natin yan isa-isa mamaya. Yan po yung kailangan yung matandaan. Ano po? Last, evaluate the importance of each practice, ensuring successful crop growth. So, pwede nyo na i-lecture yun. Practice, and crop production practice, site selection, land preparation, crop selection, planting, and transplanting. Ulitin ko, hindi lahat ng nasa slide ay kailangan isulat, kundi take down notes lang tayo kung ano yung pinakamahalaga na matutunan o yung pinakamatatandaan ninyo ng mga word, keyword, yung tinatawag nating keyword, yun po ang inyong mga isusulat. Parang sa gayon ay makakasunod kayo sa ating discussion habang natututunan nyo or nagkakaroon ng mga idea sa inyong mga isipan. So, crop production. Yan. Pag-aalaga o pagpuproduce ng mga crop. Aha. So, hindi natin ano yan. Sige, sagutin natin. What is the national fruit of the Philippines? Answer is mango. And which region in the Philippines is known as the rice granary of the Philippines? Ang sagot lang dyan is Central Luzon. Tama? Okay, Central Luzon po. Next. What is the traditional Filipino farming method for planting rice? So, ang sagot dito naman ay, pag sinabi nating traditional, ito yung matagal nang pinapractice. Okay po, yung rice terraces. So, alam naman natin yung rice terraces. Ito po yung sa Tagalog, yung hagdan-hagdan na palayan. Number 4, what crop is the Philippines the largest producer of in the world? Coconut. Yan, coconut. Yan. Next, what is the one ingredient of the Philippine dessert halo-halo that is also a crop produced in the Philippines? So, ube. Yan, tama. Number 6, what is the primary method of plowing field in traditional Filipino farming? Paggamit ng mga hayop. Using a carabao. Okay po. Gamit ng hayop, yes. Number 7, what fruit is known for its pungent odor and popular in Davao region? Mabaho daw. Siyempre, durian. Number 8, which type of rice is used to make the famous dessert biko? Ano daw uri ng bigas yun? Siyempre, yung tinatawag nating glutinous rice o sa Tagalog ay malagkit na bigas. Number 9, what is the Spanish term for farm? Ay farm, no? Or plantation. So, ito yung malawak na lupain o tinatawag nating hacienda. Yan. Number 10, which city in the Philippines is known as the strawberry capital? Benguet, I think. Ay, La Trinidad, Benguet. Po. Trivia lang naman po yun. Sana ay marami kayong natutunan. Yung 10 na yun ay natutunan po ninyo. Sa pag-aral natin, Dr. Romulo G. Davide. Sino ba siya? Dr. Davide has dedicated his career to research particularly in nematology. Kapag sinabi nating nematology, ito po'y pag-aaral. Ano po? Nematology, pag-aaral ng parasitic worms that affect plants.
In nematology, it is the study of parasitic worms that affect plants. So saan po nag-develop yon? Ano kaya yung dinevelop niya? His work includes developing biological control agents against nematodes in crop production. So, ibig sabihin po ay nagde-develop po siya ng mga biological control agents. Ibig sabihin yung nakakapigil, no? Nakakapigil sa mga parasitic worms. Saan karaniwan? Anong mga halaman yung nabebenepisyohan nun? Sabi diyan, bananas and vegetables. So, his achievements extend beyond the laboratory. He also recognized for his farmer scientist training program. So, isa siyang mentor. Po. Next. Ito na. Ito na yung ano natin. First practice in crop production. Site selection. Madali lang po intindihin ang site selection. Saan kayo magtatanim? Po, saan kayo magtatanim? Ano-ano po yung dapat nating isaalang-alang sa site selection? We have soil type, climate, water availability, and topography. Isa-isahin po natin yan. Doon muna tayo sa soil type. Pag sinabi nating soil type, ito po yung mga loam, clay, sand, silt, and peat. Ito po. Ah, yan. Alam naman po natin na iba't iba po ang mga type ng lupa, iba-iba rin yung mga tumutubo doon. For example, palay. Saan po ba karaniwan ang palay? Hindi ho ba sa mga clay? Ano po? Sa maputik na lugar or na taniman po. Karaniwan naman sa mga puno ay sa mga mabatuhan. Ano po? So properties, water retention, nutrient availability, and aeration. Loamy soil is often considered ideal for most crop. So kapag ang tanong po ay what is the most ideal, no, type of soil in crop, ang sagot po dun ay loamy soil. So next one is climate. Yan. Um, sa atin naman, ano lang naman tayo dito, tag-tuyo at ulan. Yan, matubig at walang tubig. Yan. So, role of climate in crop production, it influences the temperature, sunlight, and precipitation. So, dahil alam naman natin kapag mainit, nakakatuyo yan. Sa temperature, so pag sobrang lamig naman, malamig, maulan. Sunlight, pag maulan, kulang or hindi ganun kadami ang sunlight. So, alam naman natin na kailangan po ng mga halaman, miskin nating mga tao, ang sunlight. And precipitation, ito yung sa pag-ulan. Po. So, may mga example tayo dito na pang warm climate. Okra, sweet potatoes, corn, pepper, and etc. Sa cooler climate naman, meron tayong cabbage, broccoli, cauliflower. So next, water availability. Madali lang po intindihin ng water availability. Meron bang tubig? Okay po. Sustainable ba ang tubig doon sa farm? Bakit? Kapag kakulang ang tubig or kulang ang water source mo, pwede na matuyan ka o matuyan yung farm mo. Kapag natuyan yung farm mo, lalo kung mga crop yan, na halimbawa ay palay, kung natuyo, ano po, kung lalo pag katatanim lang, hindi na po pwedeng mawalan ng tubig yan. Okay po, di masasayang yung farmland mo, baka mamatay yung mga tanim. Next is topography. Kapag sinabi po nating topography, it is the physical layout of the land. Pag sinabi nating physical layout, meron po yung mga elemento. Elevation, gaano kataas, gaano kababa. Slope. Pag sinabi naman nating slope ay yung puka or yung pinaka-surface. Diba? Kung parang pabundok o may patag naman. Ayan. Ano pa? Orientation. O yung mga kung mataas or
patag. No? Bakit? Effects on sunlight exposure. So kapag mas mataas ang lugar, mas maulap, di mas konti ang sunlight. Pero kung sa patag yan, sa katulad natin, ay penetrated ang sunlight. Po, ano pa, drainage. Ayan. Kapag ka mataas ang lugar, di maganda. May drainage kung saan bumababa ang tubig. Pero sa patag, ano nangyayari? Pag maulan, naiipon ang tubig. Lalo sa mga mabababang lugar or yung tinatawag na low-lying areas. Or microclimate, yung mga medyo pabago-bago ng klima. Apo, steep slopes and flatlands, pros and cons. So may mga benepisyo ang matataas na lugar, meron din benepisyo ang mababa, pero vice versa po, meron din silang mga consequences. So ayan, natin gagawin yan. So punta tayo sa land preparation. Ano po ang mga ginagawa sa crop production? Paano natin sisimulan? So sinisimulan yan sa pagprepara, paghahanda ng lupang taniman. Bakit? Creating a suitable environment for seeds. Yan. Gumagawa ng suitable, ano po, na environment para sa mga buto. And also sa seedling. So may tatlong paraan po tayo ng land preparation: plowing, harrowing, and leveling. Pag-aralan po natin isa-isa. Doon muna tayo sa plowing. Basta pag sinabi po nating plowing, ito po yung unang beses mong huhukayin or gagambulin yung lupang taniman. Po, ito yung unang beses po na huhukayin or ipoplow, yung taniman, yung lupang taniman. Sabihin, ano magiging produkto nito? Malalaking tipak ng lupa. Okay? Next, harrowing. Pagkatapos ng plowing, harrowing ang tawag. Ano po yung pag-harrow? Ito po yung dudurukin na po yung malalaking tipak ng lupa na naging produkto ng pagpo-plow. Yun lang po yung ibig sabihin nun. Yung pagpipino na o yung pagpipino, pagdurog, pagdurog ng malalaking tipak ng lupa. Next is leveling. Pag sinabi nating leveling, final stage. So may tatlong stage po ng land preparation. Una, yung plowing. Second one is harrowing. And the final stage is the leveling. So kapag leveling, from the word itself, level, pantay, patag, creating flat or gently sloping surfaces for water distribution. Proper leveling prevents waterlogging, or use manual tools or levelers. Ayan. Consistent crop growth and maturity improves irrigation efficiency, reduce soil erosion. So next, consideration for crop selection. Ito naman, ang tatalakay naman po natin dito, ano-ano po yung dapat nating i-consider ng mga bagay sa pagpili ng magiging crop. Una, climate compatibility, soil requirements, water needs, market demand and value, pest and disease resistance. Pag-aralan po muna natin climate compatibility. Diba, pag sinabi po natin climate compatibility, kailangan po ay compatible sa klima yung itatanim mo. Kung ang itatanim mo ay pang-tag-ulan, ay pang-tag-ulan dapat. Pero kung halimbawa pang-tag-init yung mga itatanim mo, ay pang-tag-init dapat ka magtatanim. Nako, ano pa? Yung pang-malamig na mga halaman o mga crop, dapat sa malamig mo itatanim, katulad ng mga cabbage, di ba? Strawberry, hindi mo naman po pwedeng itanim dito sa patag yun o sa mainit na lugar. Ganun din, vice versa lang din yun. Opo. Soil requirements. So, iba-iba ang mga, di ba nga, may soil type tayo na tinatawag. Iba-iba rin po ang pagtataniman ng mga crop. Okay po. Ano pa? Water needs. Gaano ba karaming tubig ang kailangan ng crop na pipiliin po natin? Market demand and value. Gaano ba siya magiging mabili ba? Pag ba nag-ani tayo, maibibenta ba natin agad yon? Meron bang magte-trade?
Yan, baka kasi masayang lang. Ano po, karaniwan nga po ngayon ay nagsasayang lang. Dahil sa sobrang supply, wala na pong bumibili, ay tinatapon na lang sa gilid ng farm. Next, pest and disease resistance. So, alam naman natin yung peste ay nakakapagdulot ng pagkalugi sa mga farmer. Bakit? Nasisira yung halaman. Kakainin yung dahon. Kapag kinain yung dahon, ano mangyayari sa plant? Eh di wala na makukuha ang sunlight. Paano pa magpo-produce yun ng paano pa magpo-photosynthesis yun? Eh di wala na siyang makikreate na food or na bunga. Pag wala na siyang makreate na bunga, ano pang pakinabang ng plant? Di ba? So, kailangan po na pakontrol yung mga peste and also yung mga diseases. Okay? So, diversification and crop rotation. So, pag sinabi nating diversification, growing a variety of crops, iba't ibang mga crop ang pinapatubo, inaalagaan. Bakit? Para saan yun? Crop rotation, kaugnay yun. Ano po? Magkaugnay ang diversification and crop rotation. For example, bigyan ko na lang kayo ng halimbawa para mas madaling maintindihan. Sa lugar po namin, pagkayari magtanim ng palay, ang itinatanim naman po na kasunod ay mga melon, pakwan, kalabasa. Yan po ang karaniwan. May cycle. So, pagkayari naman ng melon pakwan na yan, magpapahinga ng konti land, taniman na naman po ng palay. May cycle po. Paikot-ikot lang po yun. Paulit-ulit pong ginagawa ng mga farmer. Ano po ang benefit? Risk reduction, soil health improvement, and market stability. Key factors for plant development. Ito po yung plant development sa pag-develop ng plant. Yan. Soil quality. Dapat yung soil quality natin ay nutrient rich and well drained. Seed depth and spacing. So alam naman natin kapag dikit-dikit ang halaman ay mag-aagawan po ng sustansya. Sabihin po na mag-aagawan ng sustansya ay ano po mangyayari? Pantay-pantay po ang paglago pero mabagal. At yung iba mas matakaw. So may mga may iwan, merong lalago. So mahirap naman po na ganon ang mangyari. Timing of planting. So dapat ay nakatiming ka siyempre ng pagpa-plant. Kung halimbawa ay pang taglamig yung iyong plant, tag-araw ka ngayon nagpa-plant ng crop mo, masisira lang yung crop mo masisira lang. Ano ka lang, malulugi ka. Pest and disease management, pinaliwanag ko na rin po kanina yan. So, germination requirements tayo. Basta pag sinabi nating germination, ito yung pagpapatubo ng mga buto. Ano po? Germinate, pagpapatubo. Okay, ng buto. So, ano po yung kailangan sa germination? Moisture. Yun yung pagkabasa ng lugar. Bakit daw po? For enzyme activation. So, yun yung pang-activate, parang pang-on. Ano po? Pang-pa-on ng pag-germinate ng buto. So, temperature. So, kailangan ito. Bakit? Kapag sobrang init, hindi naman mag-germinate yon, no po, dahil matutuyo. Pag sobrang lamig naman, mababasa. Sobrang pagka ganun, baka masira. Imbis na tumubo, magkapeste pa. Seed quality, so dapat maganda rin ang quality ng seed. Pag sinabi natin seed quality, dapat disease-free. So, ibig sabihin ng disease-free ay hindi naman totally na 100% na free siya sa diseases. Pero mataas yung germination rate. Ibig sabihin lang na ano po. Pag sinabi nating mataas ang germination rate, high germination rate, um, mabilis tumubo na lang para maintindihan po ninyo. So meron tayong sequence dito ng planting a crop. Ay planting a crop, select quality seeds. Siyempre, pipili ka muna ng quality seed, ano? Next, prepare the soil. Execute correct spacing and depth. Plant the seeds and water the soil. So ano kailangan natin gawin? Monitor and maintain. Pag sinabi natin i-monitor and maintain, keep the soil moist and ensuring adequate space. So kailangan laging basa ang lupa. Ano po? At mayroong sapat na spacing. Add support if necessary. So kung kailangan ng pataba, magpataba.
Continuous care, kailangan dinadamuhan, tinutubigan, at binomonitor. Ano ba nangyayari sa halaman po ninyo? Po. So, tingnan natin kung meron. Ayan. Ano po. So, transplanting po, last part po ito, transplanting. So, basta transplanting, ipaglilipat ng ano po, ng seedling doon po naman sa farm. Okay po, ito na yung paglilipat. So, nagpatubo ka ng seedling, nagpa-germinate ka ng seedling o ng seed, tumubo, lilipat mo na yun sa mas malawak na lupain. Po, yun lang naman po yung transplanting. Ililipat mo yung isang seedling patungo sa farm. Ayan, kagaya nung ano nakita natin. O seedling mo na siya ngayon, tinatanim mo siya sa lupa. So, minimizing transplant shock. Ayan, sabi nila, po, mas maganda daw nagtatanim o nagtatransplant ng ano, hapon daw. Yung iba naman po ay umaga. Yan, basta wag masyadong mainit. Adequate watering before and after transplanting. So magwa-water daw po ano, tutubigan. Gentle handling of roots. Ito mahalaga. Yung roots kasi kapag yan ay na-damage, maaaring mamatay na po yung halaman lalo pag maselan yung halaman ano po. Kaya ingatan ang ugat. Providing shade post transplant. So, mahalaga po ang crop monitoring. Tatandaan po natin yan. Lagi nating i-monitor. Okay. So, I think that is ah, basahin muna natin to. So, utilize biological control agents in cultural and physical pest control methods. Engage in training programs like the Farmer Scientist Training Program to enhance knowledge and skills. Regularly test soil for pathogens and nutrient levels and also organic. Use organic matter to improve soil quality, reduce reliance on chemical pesticides by using environmentally friendly alternatives. Ito po yung mga kailangan lang po nating tandaan kung sakaling tayo ay magpa-pursue ng pagtatanim. So ito naman po ay trivia. So the Philippines, being part of the Pacific Ring of Fire, has several active volcanoes. So ayun, volcanic eruptions often bring destruction, but the ash and other materials ejected enrich the soil with minerals over the time, making areas around volcanoes like Mount Pinatubo eventually became fertile agricultural lands. So matabang lupa ang pinaproduce ng pagputok ng bulkan. So you can contribute to environmental awareness, protection, and conservation. Ayan. By practicing sustainable agricultural methods learned in class. So mahalaga dapat natutunan nyo ang mga bagay-bagay na nandito sa ating discussion like using water efficiently. So ayan po ay paggamit ng tubig ng efficiently. Alam naman po natin na maswerte pa tayo dahil meron tayong sapat na supply ng tubig sa ating bansa, subalit sa ibang bansa ay kulang na kulang ang kanilang supply. So, bigyan natin pahalaga ang tubig. Choosing local and diverse crops and understanding the impact of their food choices. So, that is our discussion in Unit 1. So, let us go to the Unit 2 of the Unit 3. Lesson 2 of Unit 3, titled Ensuring the Care and Maintenance of Crops. O, kanina po, yung patungkol sa mga site. Ano po? Site ng pagtataniman. Saka sa land preparation, crop production. Ngayon naman, ensuring the care and maintenance of crop. Alam niyo naman na siguro ang pagtatalakay natin dito. Yung pag-aalaga at pag-maintain ng mga crop. Okay? This lesson, you should be able to do the following. Identify key aspects of crop care and maintenance. Describe methods for weeding, irrigation, fertilization, mulching, and natural pest and disease control. Ito yung tatandaan nyo lang po dyan. Weeding, irrigation, fertilization, mulching, and natural pest and disease control. Yan yung pagtatalakayin po natin. Execute proper care and maintenance in crop production. Crop maintenance. Ayan. Pag-aralan po natin.
So, bago yon ay imit muna natin si Dr. Maria Andrade. Okay, si Dr. Maria Andrade ay isang renowned agronomist. Her notable achievement includes developing drought-tolerant varieties of sweet potatoes. O kapag ang tanong ay nag-develop daw ng drought-tolerant varieties of sweet potatoes, o si Dr. Maria Andrade po yan. Significantly boosting yields in arid regions. Sa mga tuyong lugar, ayan, nakatulong siya. Next, okay. Introduction to crop care and maintenance. So ano-ano ba yung mga kailangan ng mga halaman? Huwag natin patagalin pa, ito lang po yun. Light, liwanag, ano pa, water. Next, nutrients and soil. Merong apat na pangunahing kailangan ang mga halaman. Light, water, ano pa, nutrient, and soil. Siyempre, kailangan yun. Pero, may exemptions tayo sa soil, ano? Yan. Kasi yung tinatawag nating hydroponics, hindi gumagamit ng soil. Pero nakakapagtanim yun. Nakakapag-alaga naman ng mga crop. Okay? Crop need a balanced environment to flourish. So, balanse dapat. Kagaya nga po ng pagpapataba din ay may balanse po yan na nutrient. Ano po? So, weeding and cultivation. Sa weeding, ang kahulugan po ng weeding, removing unwanted plants, competing for resources. O tinatawag natin pagdadamo. Cultivating, preparing soil for healthy crop growth. Ito na yung pagkukultivate. Yung pinag-aralan po natin kanina, land preparation. So bakit po? Essential for crop health and productivity. So kailangan po na mag-land preparation muna, iprepara ang pagtataniman para maging maganda ang pagtataniman ng mga crop. And also, kapag inalis natin yung mga weeds, wala na pong kakumpetensya. Mababawasan ang kakumpetensya ng ating mga crop. Sabihin, doon sa sustansya po ng lupa ay sila lang po ang makikinabang. Sa methods of weed control, pwede kang gumamit ng kamay, pwede ka rin gumamit ng mechanical weeding. For example, yung tawag dito, yung may ikot to, nakalimutan ko. Grass cutter, ayan, grass cutter. Chemical weeding, ayan, yung pag-apply ng mga herbicides. Yan, common cultivation techniques, plowing, tilling, harrowing. Yan po, techniques vary based on crop, soil, and climate. Next, so plowing muna tayo. So, huwag na nating talakayin pa yung plowing, tilling po na yan, and harrowing. At hindi naman po siya ganun ka-alaga. So, farm irrigation po tayo. Sa farm irrigation, ito po yung pagsusupply ng sapat na tubig. Paraan ng mga pagsusupply ng sapat na tubig sa ating crop. Ito po, yun lang po yun, farm irrigation. Yan, meron tayong dalawang halimbawa, surface irrigation and sprinkler irrigation. Surface irrigation, ibabaw ng lupa ang tinutubigan. Sprinkler irrigation naman po ay yung mga halaman po para mabasa-basa. Next, meron pa tayong drip irrigation. Ayan, nakadiretso sa ugat, yung pagpapatubig. And then yung subsurface irrigation, ito naman ay ginagawa sa ilalim ng lupa. Furrow irrigation din po, ayan, makikita po natin furrows, ibig sabihin yung mga hukay. Ayan, may hukay sa gitna, tapos nasa gitna nun nasa pagitan nun yung um, crop. Next is yung terrace irrigation. Ayan, kapag sinabi nating terrace irrigation, ito naman po yung pumapatungkol sa mga nasa rice terraces. Ano po, yung hagdan-hagdan na palayan. Meron pa ring center pivot irrigation. Ayan, makikita niyo po sa larawan ay mechanized, magamit ng special equipment. Ayan, para mag-sprinkler. Parang sprinkler din siya pero mas advanced. Next is yung manual irrigation. Manual. Pag sinabi natin manual, hindi gumagamit ng
um, machineries, kundi yung mga sarili po nating lakas. Using the tools, sprinkler. Check na po natin, meron pa. Yan. Fertilizing. Pag sinabi nating fertilizing, ito po yung pagdaragdag ano po ng nutrients, essential nutrients sa lupa. Ito po. May dalawa po tayong uri ng fertilizers. Ito yung organic and inorganic. Pag sinabi nating organic, galing siya sa mga plant or animal matter, mga dumi ng animal. Inorganic, basta, basta inorganic, chemical na po ito, no? Hindi na siya natural. Ang keyword po natin sa organic is natural. Kapag naman inorganic, ito po yung mga chemical. Mulching, okay po. Pag sinabi nating mulching, ayan, makikita sa larawan, kinoberan po ng mga organic materials yung palibot ng isang halaman. Ulit po, kapag mulching ay gumagamit ng organic matter o materials para palibutan o takpan yung palibot ng isang plant. Gano'ng kahalaga yon? Moisture retention. Pagpapanatili ng moisture. Sabihin, hindi agad matutuyo. Yung, hindi agad matutuyo yung palibot ng lupa o palibot na doon sa halaman. Yung lupa doon, hindi agad matutuyo. Hindi mag-evaporate yung tubig. Ano po, yung moisture dahil sa init. Matatakpan po. Okay? Para siya magiging payong ng lupa sa paligid ng plant. Okay? Pests and diseases in crop production. So, significantly impact crop production and reducing yield and quality. So, malaki po ang impact ng mga peste kagaya nga ng nabanggit ko kanina. Ano po? Ano halimbawa po ng mga peste? Insects, rodents, birds, feed on crops. So, ito yung mga halimbawa. Diseases caused by fungi, bacteria, and viruses. Ayan, nagkakasakit din po ang mga halaman. Can lead to plant deformities, wilting, and even death. So, basta malala po pag hindi na control ang mga pests and diseases. Kaya kailangan ay maging maalam tayo kung sakali man na magpe-pursue tayo ng pagtatanim o pag-aalaga ng crop kasi malulugi. So methods on maintaining a healthy ecosystem. So crop rotation, kagaya po ng binanggit natin kanina. Farmers can break and stop the life cycle of pests and reduce the prevalence of diseases. So kapag ginagawa natin yung technique na ah, crop rotation, hindi ganun hindi ganun dumadami yung peste. Kasi halimbawa kung ang peste is palay lang yung kinakain niya o sinisira niya, so sa susunod na po, sa susunod na crop na itatanim, for example, kalabasa, hindi naman siya kumakain ng kalabasa o hindi siya naninira ng kalabasa, mawawala yung peste. Use of resistant varieties. So, kagaya nga ng binanggit natin kanina, dapat maganda yung seed quality. Ano po? Biological control uses natural enemies of pests. Okay po. Such as predators, parasitoids, and pathogens to reduce pest population. Example are ladybugs are known to feed on aphids. Ayan. So, mga amphibians din po ay biological control din po yun, natural enemies of pests po yun. For example, palaka. Ano po? Yan. Hindi naman siya ganong peste sa bukirin. Ano po? Baka nakakatulong pa talaga yung mga palaka. Yan. Sa pag-aalaga ng plant. So, cultural practices. Ayan. Using proper spacing between plants. So, pag hindi dikit-dikit, syempre, hindi ganun magkakahawaan agad-agad ng mga peste and diseases. And timing, syempre. About sa weather climate din yan. Sa panahon. Physical and mechanical controls. Use of barriers to protect crops from pests and handpicking larger pests or the use of traps. So dito, pwede ka naman mag-greenhouse. Tinatawag, Wala ka talagang farm o di greenhouse.
Homemade and natural pesticides, use neem oil, garlic spray, or soap solution. Ito yung mga iba't ibang paraan po na natural, ano, mga organic na pamamaraan ng pwedeng makatulong sa pagtaboy, pagpatay ng mga insekto. Soil health, adding compost. O, pag sinabi natin adding compost, ito yung pagdaragdag ng mga compost, yung mga nabubulok na mga bagay na nagiging pataba. Using green manures and maintaining proper pH and nutrient level. O tinatawag nating proper salinity and acidity. So ito po ang healthy crops. So ito lang na may gusto ng lahat ng farmer, healthy yung kanilang crops. Ibig sabihin ng healthy crops equals to more production of crop. Pag more production of crop, marami ka maisusupply. Eventually, sana mataas ang bilihan o maging malaki yung kita. Yun lang po yan. So, right. So, that is the lesson 2 of Unit 3. Okay, let us go to the lesson 3 na po. Yan. Titled Overview of Farm Waste Processing. Yan. Ito na may patungkol sa mga nagiging waste product ng mga, halimbawa, nag-ani. Ano yung mga nagiging waste product? For example, palay, yung kanyang dayami. Nagiging waste na lang yun. Paano po yun pwedeng mapakinabangan pa? Yan ang naman po yung matututunan po natin sa lesson po nito. Yan. Simulan na po natin. So, kilalanin muna natin yung Davao Thermobiotech Corporation. So, ang Davao Thermobiotech Corporation or DTBC, 2014 po siya. The company specializes in converting biodegradable waste into biofertilizer using thermophilic aerobic composting, high temperature process employing bacteria as an activator. So, ang kanilang sinasabi, we do not use any chemicals, we do not use any machinery, all we do is compost. So, binubulok lang nila yung mga bagay, and then yun, nakakagawa na sila ng biofertilizer. So, farm waste. Ano nga ba yung farm waste? Organic material leftover, mga tira-tira na tira from agricultural activities. Crop residues, animal manure, and discarded plant matter. Halimbawa, yung kalabaw na ano, o yung dumi ng kalabaw, ay hayaan na lang ba dun yun? For example, dumumi. Mapapakinabangan pa ba ang dumi ng kalabaw? Siyempre, mapapakinabangan pa po yan kung gagamitin natin. Opo. Yung dayami, mapapakinabangan pa po ba yan? Yes po, magagamit po yan. For example po kami ay nung high school po ako, nagko-kolekta po kami ng dayami. Sinisiksik po yan, may proseso pong ginagawa diyan. Pinapatubuan po yan ng kabute. Yan. So, farm waste management, environmental impact. So, may benepisyo po yan. May benepisyo po yan. Kapag sa environmental impact, for example, yung dayami na lang po, hindi po inalis sa bukirin. Ano ang magiging niya? Environmental impact. Pwede siyang pamahayan ng iba't ibang mga hayop. Pero ang worst dyan is dumami yung ahas. So kapag dumami ahas, magiging threat na po siya sa community, environmental impact po yun. Ano pa? Soil health. Yan. Recycles nutrients, improve soil, reduce chemical fertilizer. Ito naman, halimbawa, hindi, ang ginawa ay sinunog. Sinunog yung dayami. Pwede siya maging pataba doon. Ako, sa lupa. So circular economy, ayan, converts waste into products like compost and bioenergy. Ayan, basta circular economy is parang cycle lang po siya. From waste product turns into a bioenergy. Nagkaroon ng byproduct, yung mga waste. Common farm waste in the Philippines, ayan, crop residues. Galing saan? From rice, corn, and coconut. Ano pa? Animal manure. Sinabi natin yon is waste from poultry, swine, cattle. Yan. Mga dumi po ng mga inaalagaan po ng mga hayop o paghahayupan. So, ano pa, saan pa? Spoiled fruits and vegetables, yung mga nabulok po na prutas at gulay.
dahil sa overproduction, yan, inadequate storage, and etc. Aquacultural waste, including fish offal, yan, and unused parts. Halimbawa ay nagkatay ng isda. Nagkatay. Naglilis ng isda. Mayroon pa bang pakinabang yung kanyang mga bituka, ano ba? May mga lamang loob ba? Yan. Agro-industrial arts, byproducts, bagasse from sugarcane, coconut husk, and rice husk. Ito lang pinakita natin kanina. Ayan, mga byproducts o mga waste. Pero nagagamit po yan. Pwede maging panggatong, ano pa. Ay, kagaya nga nung sa rice hulls, ayan, ginagamit namin sa papatubo naman ng makabuti. Okay. So, binanggit na rin natin kanina yan. So, mga farm waste processing is yung composting. Ayan, kita sa larawan. Binubulok po, no? Binubulok yung mga waste product ng mga crop. Hindi naman na gano'ng ginagamit. Hindi na kailangan pa. Ang ginagawa na po yung compost. Biomass conversion, ayan. Pag sinabi nating biomass conversion using plant and animal waste to produce energy na biofuels or chemicals. So yung composting about sa pagpapataba, maging fertilizer, ito namang biomass is patungkol naman sa energy. Pag-produce ng energy. Yan. Panggatong, pagpapaapoy. Yan. Next, mulching. Ayan, pwede natin gamitin sa yung mulching, alam nyo na ya. Okay, yung pagko-cover ng paligid ng mga plant. Ayan, kagaya nung nasa larawan. Dayami yung ginamit niya. Dayami ba? Hindi ko masyado makita sa larawan, pero parang dayami. Okay, cover cropping. Yan, parang mulching lang din, ano? So, cover cropping, growing crops that are not harvested but incorporated into the soil. So, animal feed and bedding. Yan. Crop residues or spoiled fruits and vegetables can be used as feed of livestock. So, pwede maging pagkain yung mga tira-tirang pagkain ng mga hayop. Yan. Anaerobic digestion, breaking down organic material into the absence of oxygen to produce biogas, methane, and carbon dioxide. Pagbubulok. Environmental advantages. Ayan. Greenhouse gas reduction. Decrease methane emission. Siyempre, pagka iniwas na sa pagkabulok yon sa landmass, ano, I mean, babawasan yung methane emission. Soil health, improve soil quality. Siyempre, kapag, ano pala, pwede natin magamit yung methane, di ba? Ayan, ginagamit yan. Pampaapoy. Soil health, improve soil quality, reduce chemical use. So, nagiging pataba dahil sa compost. Natural resource conservation, recycling of farm waste. So, nare-recycle. Pag sinabi natin nare-recycle, environmental, positive environmental ano yan, management. Biodiversity, healthier ecosystem, and increased plant and animal life. Diba? Economic. Kanina environmental. Ngayon, economic naman. Basta pagka-economic, basta pag environmental muna, about sa natural yan. Sa nature, environment, sa paligid. Kapag naman economic, ito yung sa stability, status ng bansa. Cost saving, reduce fertilizer and energy expenses. So, mababawasan yung mga ang tawag dito, puhunan mo sa pagbili ng mga pataba. New revenue streams. So, di ba, nagkaroon ng byproducts. So, yung kanina na crop lang, ginamit mo yung straw para maging byproduct, binenta mo, may dagdag kang kita. Increase productivity, better crop yields and quality, waste disposal cost, and reduce waste volume and disposal fees. Okay, that is the lesson 3. Okay po. Punta na tayo sa lesson 4. Okay, lesson 4 tayo. Titled Composting and Fermentation. Ayan, pag-aralan natin compost and fermentation.
So, composting, ayan, yung nasa larawan. Kung makikita niyo, from fruit and vegetable, raw fruit and vegetables, ano ginawa? Ayan, nakain na yung balat, ay nakain na, I mean yung laman, tinapon yung mga balat. So, kinompost yon sa gitna. Ayan, pinagalo-halo hanggang sa naging pataba. Tapos pinataba ulit sa plant, sa crop, I mean. And then, yung crop na yun, tumubo, nagkaroon ka ulit ng bunga. Ayun po yung ano niya, cycle. Tingnan po natin larawan. Ano po? Ayun po yung mga iba't ibang uri ng pag-compost. Meron kang lagayan na lugar ng mga nabubulok na bagay. O yun, doon mo ilagay. Makaka-create ka ng compost. Si Dr. Elaine Inham is a renowned soil biologist. She focuses on composting and fermentation processes, emphasizing the importance of microbial life in soil health and plant growth. So mahalaga ang microbial life ng mga microbes. Hindi naman lahat pero may mga microbes na mahalaga sa soil health and plant growth. So mga earthworm, mahalaga po yan para sa ano ito, aeration naman po yon para lumambot o I mean hindi tumigas yung lupa. Lumambot syempre. Her approach to soil revitalization through natural processes has inspired farmers and gardeners worldwide to adopt sustainable practices. Composting is a natural process of decomposing organic waste into compost. Involve mixing yard and food waste in a compost bin. Results in a rich soil amendment beneficial for gardening and farming. So basta pag sinabi natin composting, ito yung mga waste product o yung mga waste, mga balat, mga kinain mo na mga prutas at gulay. Para pagsasama-samahin mo sa isang lugar, bubulukin hanggang sa maging pataba na yun sa pinakalupa na nandun, magiging pataba mo na yun sa ibang mga plant. So, hindi natin aanuhin po yan, no? Tatalakayin ng masyadong matalakay. So, simple method involving peeling, garden waste, piling, garden waste, and letting nature decompose it. Yan, takes 1 to 2 years for finished compost. So, matagal po talaga mag-proseso niyan. Suitable for gardeners preparing a slow hands-off approach. So, hot composting tayo. Yung isa is cold composting, ano? Cold, pag matagalan. Rapid decomposition of organic material which a balance of nitrogen-rich and carbon-rich material. So, reaches 140 to 160 degrees Fahrenheit, takes a few weeks to months, and ideal for gardeners needing a quick compost and willing to maintain the pile. So, na pinagkaiba niyan. Okay, pag sa cold, mas matagal. Pagka hot, mas mabilis. O, yun lang po yun, ano. So, vermicomposting, may mga vermiworms na tinatawag. Yay. Uses earthworms to break down organic waste into nutrient-rich compost. Requires a bin bedding material, worms, and organic waste. Great for indoor composting and small spaces. So, dito po ay gumagamit po ng mga vermiworm na yun po ang nagiging dahilan para, ano po, para lumambot yung lupa at maging nutrient-rich. Okay po. Mahal po ang ano niyan, lupa pag binenta. So, bokashi composting, fermentation using a specific incluent and organic waste in a sealed container. Yan. So, dito naman po ang pinaibahan niya, naka-sealed, selyado. 1 to 2 weeks for fermentation, then buried in the soil. Suitable for meat, dairy crops, and limited spaces. So, dito ang ginagamit naman po ay mga tira-tirang mga laman. Na po. So, kaya ano yan, kaya tatakpan, mabaho pagka nabulok, no? Trench or pit composting. Ito naghuhukay na burying organic material in a trench or pit for decomposition. So dito ay huhukay tapos ano, ano yun, ililibing, bury. Takes a few months to year. Good for future planting areas, takes great composting. And gusto mo halimbawa, pagtanim ka doon,
Gusto mo maging mataba yung lugar na yun, o mag-ano ka doon, maglagay ka ng mga organic material na doon na mabubulok. O di magiging mataba na yung part ng lupa na yun. Next, sheet composting or tinatawag na ang lasagna gardening. Layering brown and green materials directly on soil. Breaks down in few months to a year, ideal for new garden beds or large areas. So, ang tinutukoy dito ay, halimbawa, nagdamo ka, o yung mga pinagdamuhan mo, edi ilagay mo doon, magiging pataba. Tatabo naman ang lupa. Magiging pataba yung mga binunot mong damo. Diba? Sheet composting. So, aerated windrow composting. Turning large piles of organic material for aeration. Kasi pag aeration po, ano, ang tinutukoy dyan yung, magasabi nga sa termino, nakakahinga, no? Sabihin, nakakahinga din or maluwag yung sa lupa para makakatusok or makakadaan yung mga ugat. Requires space and machinery suitable for large-scale composting. So basket composting, ito gumagawa ng parang basket, ano? Space-efficient method using a basket or bin for composting. Ideal for small gardens or urban areas with limited space. Ito ginagawa tong basket composting dahil limited yung space, ano? Yan. Punta na tayo sa fermentation. Ayun, ferment. From the word ferment. So, controlled decomposition process for creating foliar fertilizers, break down organic matter into a nutrient-rich liquid, enhancing nutrient availability. Ayan. Ang fermentation naman po ay um, kung sa compost lupa. Ito naman ay nutrient-rich liquid. Yan. So types of foliar fertilizer tayo, seaweed extracts, fish emulsion, compost tea, fermented plant juice. Yan. Yan po yung mga example ng mga fermented po natin. Po. Basta ang kakonekta po ng fermentation, yan ay foliar fertilizers. Yan. Yung apat po na yan, may katugtong pa, liquid K potassium, urea, and urea or ammonium sulfate. Ito sa mga ano to, crop. Water-soluble NPK fertilizer. Ito yung sinabanggit ko po na dapat balanse, no? Nitrogen, phosphorus, potassium. Fertilizers that are dissolved in water and sprayed onto plant. Yan. So, composting versus fermentation tayo. So, dun mo tayo sa pagkakapareho nila, recycle organic waste. So, composting, aerobic process. Yan, compost. Enhancing soil will take weeks, months, or year. Larger space. Ang fermentation naman, anaerobic. Hindi na kailangan ng pagpapahangin. Kasi nga, ay selyado ito, no? Digestate, sprayed on leaves, faster than composting, small space ang kailangan. Development of efficient composting brewers. Yan, di natin talakayin to. Okay. Yan. That's all. Punta na tayo sa lesson 5. So last lesson na po. Sa kapit-kapit lang at matatapos na rin ang ating unit 3. So ay na may title naman harvesting and harvesting processes. So kanina unit 1, land preparation, crop production. Ito naman ay mag-harvest na. Yan. So explain the importance of proper harvesting and post-harvest practices in crop production. Demonstrate techniques for effective crop harvesting and handling to minimize losses. Identify methods of post-harvest processing to maintain crop quality. So ano ba yung mga harvesting practices? Si Dr. Norman Borlaug, father of the Green Revolution
Ayan, pag tinanong yung father of the Green Revolution, Dr. Norman Borlaug, a distinguished American agronomist. His research on wheat helped numerous countries prevent famine by improving crop yields, emphasized the development of high-yielding crop varieties and efficient farming practices, laying the groundwork for modern techniques in crop management and harvesting that are still in use today. So marami siyang mga naging contribution. Basta ang tandaan niyo lang dyan, siya ay father of the Green Revolution. At Amerikano siya. Po. So, introduction to harvesting, process of getting mature crops from the yield. Basta pag-harvesting, ito na yung proseso na kinukuha mo na yung mga hinog na bunga na pwede nang magamit o may benta. Manual or mechanical. So, dati manual or traditional, yung paggapas, for example, ng palay, paggapas. Mechanicals, ito na gumagamit na ng mga machineries kagaya ng mga harvester. Yan, for local consumption and international export quality. Stages of harvesting and reaping. Basta pagka-reaping, cutting of mature branches and straws. Reaping, ayan. Kaya nga sinasabi natin, oh, nagre-reaper na. O, reaping, reaper. Ayan. Ibig sabihin ng reaper, ayan. Or reaping, ito na yung actual, ano, reaping na pagkakat ng mga mature branches and straws. Threshing, ito na. Kapag threshing, thresher. Ano yung ginagawa ng thresher? Pinaghihiwalay yung bunga sa kanyang mga dahon-dahon or yung rice straws, for example. Threshing, separating grains like paddy or wheat from the crop. Cleaning, yan. Removing immature grains, dust, and contaminants. Basta cleaning, paghihiwalay naman yung mga immature grains. Ano pa, yung dust and contaminants. Stocking or piling for storage purposes na to, bagging. So, pagka na-store mo na, yan, placing threshed grains in gunny bags and sack. Storage for crucial for loss prevention and market readiness. Storage, ano po? Pag-i-store. So, meron tayo tinatawag na manual harvesting. Basta pag manual, walang may ginagamit na equipment or mga machine. Yun lang po yun, manual. Mechanized harvesting, ito na gumagamit naman ng equipment or machine. Yun lang naman. So, maturity indicators for harvesting, timing is based on crop maturity. So, may mga panahon din, ano po, kung ilang buwan ba siya magmamature. Grains, the dryness of the stalks and the hardness of the grains. So, kapag grains naman daw, matutuyo o parang natutuyo yung mga straw niya, yung pinaka-plant. Pero yung kanyang bunga, titigas. Fruits, color change. Pag sa fruits naman ay nagbabago yung kulay. Yung halimbawa, yung mangga, dating green, naging dilaw. Ease of detachment, o madaling matanggal. And taste. O, siyempre, pagka, alam mo yung mangga, maasim pagka, hindi pa siya hinog. Pero kapag, ano na siya, matamis na, pag hinog na. Vegetables naman tayo, maybe just by size and firmness. So, sa laki at tibay. Ensures peak quality, taste, nutritional value, and shelf life. So harvesting in the Philippines, yung palay po ay golden yellow at saka matigas na mango. Dilaw na po. Ayan. Coconut. Differs in mature and immature coconut. Ito pwede naman kasing kuhanin kahit na hinog siya or hindi siya hinog. Pagka hilaw, pambuko juice, pang salad. Pero kapag hinog na, pang gata. Eggplant, the skin should be glossy and deep purple. Sweet potato or kamote, by the size of the tubers and leaves are starting to yellow and wider. So harvesting tools and materials tayo. So manual tools, ito yung sickles, shears, spades, yan yung mga larawan po. Ayan. Ano ba halaga doon? Importance of sharpness and maintenance. So kailangan matalim, tsaka hindi napuputol. Next is mechanized tools, harvesters, tractors, conveyors, and etc. Maintenance for efficiency and crop safety. So ito pang malawakan na po, no? Pagka mechanized, pang malawakan na at pagmabilisan. Pagmabilisan. So post-harvesting tayo. So role in preserving quality and extending shelf life. Cleaning, sorting, packaging, labeling, and storing.
Yan. Basta kapag post-harvesting, andyan yung cleaning. Yan po yung binanggit natin kanina. Sorting, packaging, labeling, storing. Remove soil. Basta pag ano, post-harvesting, cleaning, tinatanggal yung lupa-lupa. Ano pa, dahon, unwanted materials, so prevents spoilage. Yun lang, kaya yun po yung ano, pine-prevent dyan, kaya nililinis. Sorting based on, baka po kasi merong ano dyan, mga peste pa, di ba? Matanggal dapat. Sorting, ayan. Pagka-sort, ibig sabihin ng sort, pinaghihiwa-hiwalay. Alin? Based on size, quality, ripeness for uniform packaging and storage optimization. So kami ay nakapag-harvest na po ng halimbawa ng tomato. So habang ina-harvest yun, kapag ano, pinaghihiwa-hiwalay na rin malaki, medyo malaki at maliit. Tsaka yung mga reject. Mga nag, ano dyan, yung mga nag sibuyas. So, alam niyo na may binabanggit ko siguro. Yan, pinaghihiwalay yung mga reject sa good. So, packaging's role in protection and moisture retention, pinapackage, labeling for consumer information and supply chain tracking, storage methods, cooling, drying, and curing. So, punta mo tayo sa storage method. Una, cooling, pagpapalamig. Okay, basta nirep mo, matagal ang buhay. Drying naman, ito yung pagtutuyo. Ano po? Ayan, tinutuyo. Yung para mawala yung moisture content, mabawasan yung moisture content. Karaniwan dito, mga chips, di ba? Diba, banana chips, syempre tinutuyo muna yon ano, bago iprito, makain. Curing, ayan, kapag sinabi natin curing, a process used for certain root, okay, vegetables and bulbs, storing the produce in well-ventilated area for several days, allowing the outer layers to dry out. Yeah. Harvesting and cleaning, clean them gently without washing as moisture can encourage rot. Curing environment, place the produce in a well-ventilated area for moderate temperature and humidity. Ayan. 1 to 4 week po siya. So, ano siya? Ano tayo? Strategies for reducing post-harvest losses. So, careful handling. Ayan. Dapat tama yung paghawak tsaka malinis yung kamay. Ano pa? Efficient processing and packaging. So, dapat ay hindi natin na ano basa kasi ano yan. Hindi natin dapat pinapackage ng basa. Yun nga lang na maiwan natin sa lalagayan na basa mabubulok na yun, di ba? Lalo sa mga halimbawa, yung carrot, pag basa yun, mabubulok siya agad. Effective storage techniques yan. Optimized transportation. Kailangan maganda yung pagkakalagay habang tinatransport. Baka halimbawa, alog-alog, malalamog. So training and education, dapat maalam ka. And also utilizing technology and innovation. And I think, okay, that's all for this unit. And I hope that you learned a lot, ano po, in our discussions from Unit 3, Lesson 1 to 5. So be ready and upload ang inyong mga lectures sa ating post sa FB kasama ang performance task and pakigawa na rin yung performance task. Alam naman na po ninyo kung ano yung performance task po natin, babasahin nyo lang, andun lahat ng tanong ninyo, sasagutin po doon. Apo, that's all for this video. Thank you for your participation, your time, effort, and para sa inyo din po lahat ng iyan. So have a good day. Maraming